Network Entertainment. Jacob, Yes. anong favorite mong size ng papel? 1/2, 1 whole, 1/4, crosswise, lengthwise? Siguro one whole. Bakit? Alam mo kung bakit? Kasi kaya ako gusto yung one whole kasi pwede mo pa siyang i-share sa iba, hatiin, i-delegate. So gusto mo may kahati ka? Oo, syempre gusto ko namamahagi. Namamahagi. Gusto mo yung parang, syempre, I can give to everyone. Ganun ang Yeah, iyong dapat atake. lahat na ayudahan. Anong ayuda? Kunwari sa... For example, classroom. sa quiz. Syempre, Oo. ako ang dala ko usually 1/4. Oo. Ay, 1 whole. Kasi nga, pag ang kailangan 1/4, hati-hatiin ko. Ibig sabihin, meron pang mga sabihin nating 3 taong makikinabang. Yes. Ikaw ba? Anong favorite mo? Ako kasi di ako nagdadala ng papel. So, ibig sabihin, ikaw yung papamahagian ko. Ako yung nabibigyan ng ayuda ba? Oo. Kasi minsan, alam mo namang meron na yung iba, manghingi ka na lang sa kanila. Medyo yun din ang ating mantra sa buhay. Pero, syempre, minsan kailangan magkayod kung sa sarili mo. Oo. Alam mo, wala yung sinasabi natin. Pero hello to everyone all over the world. Andito naman tayo sa isang gabing puno ng kwentuhan, tawanan at bardagulan. Kasama ang leading voices of the Filipino youth. Leading pa ba tayo sa lagay na to? Oo. Ito pa rin ang Ganito kasi yan. Powered by the Pod Network. At kasama niyo pa rin ng inyong podcaster by day, cramming atenista by night. Ay, hindi na pala cramming atenista dahil hindi na pala ako nagka-cram. Graduating atenista. Graduating atenista. Na, sorry, balot na balot po ako today. It's your boy, Jacob. At ako pa rin yung striving scholar ng Rizal na hindi ko alam kung bakit ganito ako ngayong episode na to. Ako lang to si Lance Arevada. Ayan. Oh. Lance, sige, explain natin sa taong bayan. Bakit yan po ang napili ninyong outfit at mukhang kinulang ka sa tela today? Grabe naman yung kinulang sa tela. Kinulang sa tela yung side na to, yung side na yon. Pag kasi kinulang sa tela, malay mo, butas-butas to. Kaya gula-gulanit, ika nga. So, ang lang po natin dito ay pagpapasalamat. Saan? Sa mga sumusuporta, sa mga... Hindi, kasi di ba sabi din natin last episode, may mga taong mapagbibigyan sa mga hinihiling. At napagbibigyan na nga sila. Ayan, Lance, for everyone's reference, ngiti ka naman dyan para sa kanila. Ayan. Kunwari masaya ako. Pero siguro sa context sa podmates natin, meron kasing nangako eh. Sino? Oo, may nangako tayong guest dati na, sige, next episode, magsasando daw si Lance. Tapos, kala naman namin walang masyadong papansin doon. Kasi yung form, kasi kala ko may sinabi si Tristan, mga ganun-ganun. Oo. So, anong learning mo from that episode? Ipakat lahat ng mga pangako. Or hindi. Siguro, ano yung sabi, your wish is my command. Tama na. Teka. Tama na. Pero alam mo kung ba't tayo may baso dito, Lan? It represents all of the podmates that have, that's their response. Hindi ko gets. Uhaw. Tama na. Oo, tama na. At for this episode, isa na namang ibang klaseng tugon po ang ating babasahin. At sigurado ako na feeling ko bilang isang one whole Jacob, baka hindi mo pa naranasan yung 1/2 ka na lang. Ay! Baka minsan nga hindi na lang 1/2. 1/4? 1/4 na lang yung naiwan sa'yo. Diba? Iba isip ko. Mamaya natin pagkwento ko yung naisip mo. Pero, sa mga letter senders natin dyan, kung gusto nyo magpadala ng letter, what if lang, magpadala kayo sa tinyurl.com/gky tugon mo. At letter na po ang ipapadala ninyo. Hindi na yung mga, bakit hindi nakasando si Lance. Wag na yun. Kaso diba, naman Lance, sabi mo, ipopost mo yung Gcash mo. Nung last episode. DM yun, DM. Ay, DM ba yun? DM lang yun. So, akala ko Wag. So, ready ka na ba, Jacob? Go, Lance Arevada. Hi, Jacob and Lance. I hope okay lang to write din. Okay lang naman. Okay lang. I've been listening to your show for a while now and I feel like kayo lang ang makakaintindi ng gay paniko. Talagang kapag mga gantong topic, talagang kami nilalapitan. So, I've been with my boyfriend for 2 years now. Wow. Oo. Solid naman kami.
He's sweet, caring, thoughtful, the whole quote-unquote good boyfriend starter pack. Wow. Ano kayong... Oo. Ikaw, Lance, eto. Feeling mo ba, like, if yun yung good boyfriend starter pack, feeling mo ba ano ka doon? Na... Ikaw ba, ano feeling mo? Sa... Sweet ba ako? Hindi ko alam. I mean, kahit in general, as a person, Feeling ko hindi. caring ba ako? Oo naman. Thoughtful ba ako? Oo. So, 2 out of 3. For you. I mean, Oo. iba Pero naman feeling yung ko naman si personalities. feeling ko si Tristan, he'd say, 3 out of 3. 3 out of 3. Oo, kasi naman. Tanungin niyo na lang yung jowa ko. Oo. I love Hindi, him. kasi ikaw may perspective ka kung ano Kasi ka. ayoko sa akin manggagaling. Makimayabang ka na ngayon. Hindi, humble kasi ako. Okay, sige Okay. go. I love him, but that's not the issue. Anong issue mo? Ang issue is, he's everywhere. Like, everywhere. Everywhere, like all over the place? Yes. We see each other almost every day. If may hangout ako with friends, gusto niyang sumama. If may org work na ako, he's calling during meetings. If I'm not replying agad, my, babe, okay ka lang? Message in 5 different tones. Oh. Sige, Jacob. Paano ang babe, okay ka lang in 5 different tones? Tone number 1. Babe, okay ka lang? Number 2. Babe, okay ka lang? Number 3. Babe, okay ka lang? Number 4. Babe, okay ka lang? Number 5. Babe, okay ka lang? Parang di naman 5 different yun. Pero 4. give ko na sa'yo. Yung 5 iba eh. I get it. We're in love. We're comfortable. But lately, I've been missing me. I miss my alone time. I miss hanging out with my barkada without thinking if he'll feel left out. I miss going on walks, reading books, journaling, doing things that are just mine. I'm scared that if I bring this up, he'll take it the wrong way. Like I don't want him around. But I do. I just also want me around again. Hindi ba dapat love makes space for that? So, ang tanong niya, how do I ask for space without sounding like I'm pulling away? Is it selfish to want a life outside of us? And how do I uncling him gently? Nagmamahal, one half that needs to be one whole. Jacob, tugon po. Ang mga bagay na yan, mahal nyo naman isa't isa, maiintindihan nyo naman yan. Ang importante ay mag-communicate lang kayo para Sinabi mo na agad yung maintindihan nyo keyword. ang kailangan nyong gawin. Dahil, at the end of the day, communication is key. Binigay mo na agad. Tugon po. Gets kung gusto mong maging mapag-isa, relationships are not supposed to be always the two of you. Yun. Parang ang ating letter ay, nung ating nagbabasa tayo ng mga letters, feeling ko ito yung letter na gets ko. Ito yung nung nakita niya to, Holy Week nun, biglang parang Thursday ata o Friday or either one of the holy days, sabi sa akin ni Lance, Jacob, may bagong letter. Gets ko to. Akin to. Kasi sabi niya, okay, 2 years magjowa, good boyfriend. Oy, wala akong sinabi ko na sa'yo nang galingan. Huh? Oh, go. Hindi, parang feeling mo kasi perfect sa'yo. Oo, Kasi, oo. tas parang lagi pa kayong magkasama, sabi mo. Oo. Sabi mo yun, di ba? Sabi O, ko. to. So, parang sabi niya, feeling niya, siya perfect talaga sa kanya. Siya itong magbibigay ng advice. Kaya, ako na lang magfa-facilitate ng questioning. Si Mr. Arivada na po yung sasagot. Sige. The panel is open for your questions. Okay. Lance, eto muna ang unang tanong. Ay, girl, kakatugon po ko lang. Ikaw muna. Ay, hindi sabi mo kasi ako no. Ikaw Mamaya. magpa-facilitate ng questions. Oo, after mo magtugon. Tugon na ako. Ano sabi mo? Sabog ka ba? Nagtugon ako. Hindi. Nagtugon ako, ate ko. Hindi. Ipacheck ko pa sa recording natin. Sabi ko, tugon po, yung relationships are not supposed to be just the two of you. May kailangan i-backtrack nyo pa. Nagtugon po na ako. Okay, sige. Kung nagtugon po Okay, ka. okay. Ito ang una kong tanong. Oh. Bakit anong what aspects aside from being a boyfriend, 2 years, yung feeling mo ay bakit ikaw ang talagang perfect resource person for this? Hindi kasi
parang, hindi very similar. Hindi parang parehas sa parehas. Pero I also had similar thoughts. Na parang, baka mamaya, kasi lagi, yun na, sinabi na ni Jacob yung context. Parang halos lagi naman kaming magkasama ng boyfriend ko. But not in a way na parang, ang clingy namin sa isa't isa na, hindi ko kaya nang wala ka. Hindi mga ganong levels. Ba't may ganun? Ano ginagawa mo? Nagkikling. Sabi ko, ano ginaganon mo? Nagkikling sa arms, nagkaganon. Oh. Yun, parang hindi naman sa ganun. Pero gets ko yung parang, minsan kasi, pag nasa relasyon ka, except na lang pag, hindi kahit LDR kayo, kaya nyo lagi mag-usap. Pero alam mo yung, hindi mabubuo yung araw mo nang hindi mo kasama yung partner mo. Pero kasama does it have to mean physically kasama? Sa akin, pwedeng oo, pwedeng hindi. Ano yung... Kasi, pwedeng oo, na kunwari, kaya gets ko yung letter sender natin. Ang gusto ko kasi, parang ang haba ng araw ko, ang dami ng ginawa ko. Pahinga. Gusto ko magpahinga kasama ka. Like, yung, grabe. Totoo to Ewan ko kung makagets sa mga may jowa dito. Pero aminin nyo, iba yung tulog nyo, iba yung himbing ng tulog nyo pagkatabi yung jowa nyo. Ay. Like, ganun yung, para may something about body chemistry daw yan. Nasabanggit ko ata to before na pagkatabi mo daw, yung taong like, may relationship, like love mo talaga, nag-release daw ng hormones yung katawan mo para makatulog ka agad. Ay, kala ko anong hormones yan. Lord. Oo. Tama na. Wholesome letter. Na loob, Jacob. Wholesome letter. Oo. So, pero, yung ganun. So, kaya magigets ko yun. At the same time, pwede rin hindi mo naman laging kailangan. Kunwari, may important work or important kang ganap sa school na parang, sana marunong ka rin tumayo mag-isa. Na wag ding dumating sa point na, kunwari, go out to your friends, na lagi kang nakaasa sa partner mo. O laging, kumbaga, bodyguard ba yung partner mo? Parang minsan mahirap din na may ganong, ng clinginess. So, parang, it's very nuanced. I can see it. And yun, kaya feeling ko din kailangan buo ka in the sense na kaya maging buo ng araw mo. Kahit hindi kayo araw-araw nagkikita. Yeah, in the sense. Ikaw ba, would you say na siya kasi, nafe-feel niya na hindi siya one whole? Ikaw ba masasabi mo bang, you're type of a person na buo ka na kahit kunwari hindi kayo lagi magkita, you're okay and such? Ganito kasi yan, Jacob. Okay. Parang kasi, diba, sinasabi na rin naman natin dati pa, hindi ka magjojowa pag hindi ka pa buo. So, one whole sheet of paper ka na bago mo kasama yung jowa mo. Pwedeng siguro ang metaphor ko dito, one whole to, pagsamahin mo, nilagyan mo ng stapler. Yung stapler na yon, that's your relationship. Hindi yun yung parang one whole sheet of paper pero nag-compose lang siya ng dalawang lengthwise na pinagdikit. Hindi siya ganun eh. Kumbaga dapat buo na talaga kayo when you're in a relationship. Ano ulit yung question mo? Yung feeling mo ba buo ka ba? Oo. Ayun. Sa akin naman, awa ko din, like, experience to. Di nyo kaya, expert ako dito. Okay. Hindi parang, kunwari, eto, nagpo-podcast tayo, nag-school tayo, may gaga tayo sa org, may dami tayong ganap sa buhay. Sa mga ganong paraan, feeling ko buo ako. Kasi kaya ko tong ginagawa ko, like, nag-thrive tayo dito, nagagawa natin yung mga bagay na nagagawa natin, nang hindi ako dependent. Tama, na hindi ako dependent sa partner ko. Na parang, kahit sabihin mong hindi kami okay, hindi na rin ako okay. Yung parang kaya kong maging firm dahil lang, like, firm na talaga ako. Hindi na yung parang nakaasa pa sa partner. So, feeling ko, buo ako in that sense. So, pag uwi ko, ibang aspect ng sarili ko yung mapakita ko. Baka yung needy, baka yung good boyfriend bang sinasabi mo, or like, ganun. Parang doon mo rin nalalabas. So, it's more of, rin kasi, yung feeling ng pagiging buo, nakasenter siya sa anong klaseng tao yung mapapakita ko. Like, what facet of me? Like, alam mo sa sarili mo na, okay, I can be like this person. I can be someone that's independent. But at the same time, when I'm with my partner, I can be dependent. I can be needy. I can be clingy that I can show it to others. So, may ganong facets ba? Ikaw, Jacob, tingin mo, like, if you would be in a relationship, would you say na clingy ka?
Feeling ko. Gano'n ka clingy? Eto na nga. Ay, gusto mo ba yung, hindi ako, kumain na po ako. no. Nag-jebs na Oh my po God. ako. Oh my God, no. Oh. Ang ano ko lang dyan is, kaya sabi ko, hindi ko kayang mag-date ng hindi within kate proximity. Bakit? Feeling ko gusto ko lagi kong like kasama. Lagi mong kasama. Paano kung may kita? iba siyang kasama? Ano naman, respect din naman. Like, kunwari, for example, may orgmate siyang kasama, G lang. If meron siyang, kunwari, groupmate siyang kasama, G lang. Kasi, girl, may buhay din naman. Kailangan siguro for me. So, siguro it's the feeling of knowing na nandyan lang naman siya around. Na if ever you need something, nandun siya. Pero it's not that nakadepend ka na every single time of the day. Every single minute. Like for example, nandismiss tayo sa klase. Hi, kailangan ko siya makita. Hindi mamamatay ako. Oh my God. Mm-hmm. Ano naman, yung parang tipong, okay, may org meeting ako ngayon. Sige, later, let's see each other. Ganyan. Pag free na ako. Pero, I feel like I'm someone naman na parang, ewan ko, feeling ko din ako din kasi yung type na gusto kong i-integrate yung person sa life ko eh. Paano kung nari sabihin niya, nagsasawa na ako sa'yo? Like, masyado ka ng maraming airtime. I mean, kasi ito, like, relationships. Wait lang. Is it a valid feedback? Na you take up much of my time? Especially you're in a relationship. Ay, asa tayo? Hindi, ha? I mean, for example, you're in a relationship. Okay. Ito naman, gumagawa ng ano? Go. My God. Ang ano ko is, kunwari you're in a relationship, tas you were given a feedback na you take up much of my time. Hindi ba it's not a nice feedback or parang it's not something that you say to your partner? Gets. Kasi yung sabi mo kasi na, masyado ka na maraming airtime. Parang feeling ko, that's something, I don't know, rude. No, I don't know if rude. Pero, nandun din kasi yun sa capacity eh. Parang there are people kasi that even if they're in a relationship, they need the personal time for themselves, especially if may pinagdadaanan sila on their own. So, mahirap na parang susubukan mong i-attach yung sarili mo sa partner mo all the time if you know that your partner needs the time for themselves. So, the way na sabihin like, minsan yun din, yung suffocating. Kasi related yan, nag-asawa na ako sa'yo, suffocating ka. It really is more on, I'd say, kung how do you treat each other ba? Like, how would you see each other na baka kasi kaya nagkakasawaan? Baka kasi, yun nga, yung problema ng letter sender natin. Kasi baka mamaya, parang tinitigil na nila lahat ng mga dapat nilang gawin if magkasama sila ng partner niya. So, like, kung ganun man yun, talaga magsasawa ka kasi it's being unproductive eh. Na parang unhealthy eh. What's up, Kingdom fam? Yuki and Ingrid here from the Kingdom Podcast. Are you someone who has fully integrated K-pop into your life? Or keep up with the latest K-pop comebacks, news, and scandals? Do you also dream about getting married to your bias and having their babies in the future? Well, you're in the right... What? I'm just being honest. Look, you know what? Let's just get back to it. At the Kingdom Podcast, we dive into the latest comebacks, dissect the music videos, and do deep dives on controversies. Not only do we make things informative, but we also keep it fun. It'll be just like listening to a group of friends who love K-pop as much as you. You won't find another podcast that's as fun and unfiltered as ours. So, if you're ready for some K-pop chaos, grab your nightsticks and tune in. Check out the Kingdom Podcast. Stream it on all your favorite podcast platforms. Stay awesome, Kingdom fam! I thought that was pretty good. What do you think? Marrying your bias and having their babies? Really? Yep. Okay. So, kunwari Jacob, sabihan ka ng can you give me some space and time for myself? How would you react? Feeling ko, it's valid, lalo na especially if ma-explain na why you're not able to get some time or parang be yourself when you're with me. Like, for example, if you feel na if the person, feels na parang, kunwari, pag kami lang magkasama, na parang tipong, wala na siyang ibang nagagawa, ang harot-harot ko na masyado, na parang wala ka ng time na maging ikaw mismo. Kasi like, syempre, iba din naman yung kunwari, magkasama kayo, pero you're both doing ACADS. Na you're both studying, you're both working, you're doing your own shiz. So parang for me, siguro that's something that's healthy. Pero if it reaches a point wherein you're not really able to do your own life, it's hindering
whatever you have to do as a person, I feel like that's something talaga that really needs space because you deserve and you need to have your own na parang the person won't always be there with you 24/7 of the day. So parang for me, if yung parang question na org meeting every 5 minutes kapag hindi ka nag-reply, kinukulit ka na, I don't think that's ikaw ba? How would you feel? Like, kunwari, gumagawa ka nagche-check ka ng mga sulatin nyo sa mata, tapos biglang, every 5 minutes, kinukulit ka na, hi, hindi ka pa po nag-reply. Nag-cringe ako. Parang, masyadong clingy. Yun yung parang toxic na clingy for me. Kasi if like, especially 2 years na yung relationship nila, like, you would build that trust na, alam mo na yan, sana sa point na yan, na kabisado mo na kapag di nag-reply yung partner mo, may ginagawa yan, o malalaman mo din kung ano yung ginagawa niyan. Lalo pag alam mo kung nasan yan. Sample, sa amin, 2 years din. Parang sabi namin sa isa't isa, never kong nafe-feel na nagsasawa ko. Minsan, sige, sabihin ko, sige, parang sana may time ako, like, wag muna tayo magkita today. I mean, muna tayo. Talaga? Hindi man sa wag muna magkita, but like, alam mo yung, kumbaga, kailangan ko muna ng space kasi, may, hindi tayo makakapag-spend ng time masyado kasi busy ako. Kumbaga, yun, hindi kami nagsasawaan, like, kuhang-kuha niya pa rin ako. Gets this sana gets no. Pero, at yung point din is, there would be times na parang kailangan nyo ng space Kailangan nyo ng time kasi, totoo din, nakaka-unproductive pag magkasama kayo. Mas gugustuhin nyo na lang magkatabi kayo. As in, gets ko yan. Sa mga ganong point na kunaring kailangan nyo ng individual time, pag hindi nag-reply, alam nyo na Like, sabihin mo lang na, mag-work lang po ako dito, baka mamaya na po ako makareply, o kaya, busy lang po ako dito, kasama ko po yung friends ko, mag-enjoy lang po kayo, papaalam. Tapos alam mo na yun, na nag-i-spend ng individual time yung partner mo. So, you give that respect, you give that courtesy to your partner because your partner is also an individual person. And it will not always be about you. Mm-mm. Always. I think may episode tayo dun sa having a world outside of your relationship. Kasi, parang hindi pwedeng kinukulong mo yung sarili mo. Totoo And naman. like for example, yung isang situation na yung pag-friends, kailangan kasama sa hangout. Anong mo dun? Ganito kasi yan. Si Tristan, more personal anecdotes. Okay. Kumbaga may sort of click kaming tatlo, or minsan kisang kasama ko ibang kong friends. Parang sa akin, hindi yun parang way for me na, kasi gusto ko lagi kasama jowa ko, kaya dadaling ko siya kahit sino kasama ko. Pero it just so happened that my partner befriended and has become good friends with my other friends. And hindi dahil na parang gusto ko siya laging bit-bit, kaya nangyari yon. Pero it so happened na nag-match silang dalawa. Nag-reply sila sa Instagram. Wala na akong yan. Like, kumbaga, nagulat nga ako, biglang kausap ko si Tristan, biglang magsasend ng picture niya. Sabi ko talaga, ay! Diyos ko, Lord. Bakit? Thank you lang naman yun Oo. Thanks. Natulog siya. So, kumbaga, may nagbimingle yung iba't ibang world. Pero yung kumbaga, hindi siya parang pilit. Oo. Na, kunwari, na sabihin mo na, sige, sama ako sa'yo dito kasi alalabas kayo. Kasi baka mamaya, mayari sa'yo. I mean, kung may trust ka na like, sa'yo partner naman, give ko sana ganun. Pero kung tingin mong kailangan ka, kahit sabihin mong hindi kayo very chummy-chummy, but I guess, para din matukan partner mo, free ka naman, valid din naman yon. Gets ko naman yon. Kumbaga, it's a matter of the dynamic between your partner and your friends. And thankful ako and happy ako na kung sumama man yung jowa ko, it's something na alam ko na out of his genuine interest also. And my friends and the people I know vibe with him. And I don't force it. And kung hindi naman, kung alam mo like, para makukulong ka lang pagkasama mo yung jowa mo sa ito niya sa kaibigan nyo, parang mahirap yun. Eto, may tanong ako sa'yo. May isang scenario. Kunwari magbo-birthday ka. Tapos tatanungin ng friend mo, uy, pwede ko ba isama yung jowa ko?
Or parang ikaw as a person in a relationship, anong thoughts mo doon? Kunwari birthday mo. Kunwari birthday mo, Lance Arevada. Tapos kunwari ako may jowa. Tapos sabihin ko, Lance, pero parang alam mo yung, I wouldn't say na friend na mo yung jowa ko. Pero sabihin mong kilala mo lang, ganyan. Sa akin, that's something na nasa discretion yun ng friend mo. It's not within your control. Na kunwari yung pagsama ng partner mo sa mga kaibigan mo, I think isa siyang bagay na pinapagpaalam, na sinasabi, na may consent din. Kasi baka mamaya hindi rin comfortable o hindi ganun okay if like kasama ng kaibigan mo yung jowa niya. And like for example, birthday. Siguro dapat pinagpapaalam, like consent talaga rather than just inform. Because that's somehow not a good or unhealthy sign. Kasi yung parang yung clinginess nakikita natin doon. And yes, clingy ka, but paano if like hatak lang eh. Iba yung talagang sama. Yun. I agree. Oo. So, siguro sa side na as friend, Jacob, tanongin kita na, how do you feel if like, kunwari, present si Tristan or present ng iba mong friends na kasama yung partner nila, like, how would you react on those situations? And nakikita mo ba na parang unhealthy siya in a way na ang clingy naman ito masyado, wala mong individual time? Or nakikita mo siya na parang, go, give. TBH, okay let's put it in context of depende sa person. Kasi with Tristan, magugulat kayo. Kasi ang dami sa inyong binabash kaming dalawa. Dati. Pero, ano talaga, like parang tipong I'm G to hang out with Tristan kahit wala si Lance. Okay lang sa akin yun. Oo. Kasi parang tipong minsan kasi si Tristan ngayon i-coordinate ko, oy, eto. Tapos minsan siya din magme-message sa akin, oy, parang ganitong inuman, ganitong araw, G. So parang, alam mo yun, we don't need Lance in between to mediate our conversations. Gets. Pero siguro it's a case-to-case basis kasi it also depends on the relationship the person has built with your friends. Kasi sometimes it's a relationship na parang nandyan kasi siya kaya you make your friendship with them. But sometimes it's also pilit lang talaga just because hatak. And yun, since parang napag-usapan na namin yung very, very friends type. But siguro, kunwari Jacob, na parang nasa position ka nun na ikaw yung partner, na like, ikaw yung ngayon clingy, di ba? Parang, how would you make it easier? Paano kayong papadali na ma-open up yung difficult conversation na pag-ask na me time? Kasi parang ito yung pinaproblema ng letter sender natin eh. Na, how do I, quote-unquote, I uncling him gently? Siguro, it's important to communicate talaga. Like, hindi siya pwedeng bigla ka lang lumayo or parang bigla kang nag-set ng distance. Kailangan i-communicate mo siya na, I also feel like I wanted to have more alone time because I feel like I become more productive. As in, explain, parang for me... So, ibig sabihin, hindi ka productive pagkasama mo. Ganyan, yun eh. Yun yung magiging counterpoint eh. Hindi, parang you can say din naman kasi na sometimes pag magkasama tayo, parang feeling ko, parang minsan puro lang tayo harot, wala din tayong masyadong nagagawa. Parang you can also pinpoint it na parang, like for example, with your work, ganyan. You're not able to do so much. Ganyan. Tapos, from there, parang explain talaga your rationale why you feel like that's really important for you. And it's also important to have plans of your own. Like, hindi yung plans na tipong i-coordinate mo talaga sa kanya. Pero plans like, you have your own plans. Like, you have your own day talaga. Or, there are parts of your day that's solely yours. Hindi kailangan laging nakadepend sa partner mo yung araw mo. Yun eh. Kasi pag gano'n na, yun, over-dependent, tama na? Over-dependency. Over-dependency na yung nangyayari. And yun talaga yung na parang, yun nga if you would have your individual self, give ko sa yan, letter sender sa pagsabi, sa one half na pag gusto mong maging one whole. At babalik din naman tayo din sa communication is the key. Pero, yung pagko-communicate, I think the key there is to have that reassurance. Na pwede mong sabihin na, babe,
okay lang po bang i-open ko sa inyo na hindi po... Sa inyo? Sa iyo. Sorry. Okay. Dalawa pala eh. Teka. Ilang kayo sa relasyon nyo, Lance? Baka may multo. Dalawa lang kami Mga issue dyan, sinasabi ko sa inyo. Magtigil. Mamaya makikita mo na yung form. Wow. Did Lance just, magtigil. Freudian slip? Ako nagagawa ng template niya dyan. Magtigil kayo. Lance has had a Freudian slip. Spell Freudian. Freudian basta, yun eh. Freudian. Yun. Whatever. Yun. Kunwari, sasabihin mo, babe, sasabihin ko po sana sa'yo if okay lang po na for this day o kaya for tomorrow po, baka okay lang na hindi tayo makita. Hindi po ibig sabihin ito na ayaw na kitang makita or nagsasawa na ako sa'yo. Binigyan ng script type nyo na lang po yung Hindi ganito ako mag-ano. Hindi, yun na nga. I mean, binigyan nyo nga ng script si letter sender. Go continue. Hindi po ibig sabihin ito na nagsasawa na ako or ayaw na po kita makita. Pero, feel ko po, hindi po, kailangan ko po ng focus sa ginagawa ko ngayon. Or, kaya po, baka hindi po ako makapag-send ng time or maasikaso kita kung magkasama po tayo bukas. Ganun. You can also pinpoint that na parang even if we'll be together, I can't parang for example, you can also say na hindi mo nga maasikaso or parang hindi ko po kaya, wala po akong energy na pumunta or marami po akong gagawin. Kasi kung partner mo yan, maintindihan. 2 years na kayo. Diyos ko, kabisado mo na yan. Alam mo na yan. Alam mo kung magagalit siya or matatansya mo na yan dapat kasi ganyan na kayo katagal. And kung maayos yung communication process nyo, healthy or open yung spaces nyo for you guys to think about or talk about these difficult things, okay yan. Alam mo, pinabasa ko nga yung letter kay Tristan. Sabi ko, babe, tinan mo itong letter na to. Alam mo, sabi ko nga ito yung episode na dapat sinasama si Tristan. Okay, parang sige, call a friend tayo next time. Call a friend. Tapos, at least andito yung source kung bakit ganito po yung outfit ni Lance today. Parang sinabi niya, hindi ko naman sasabing ganyan tayo, sabi ko sa kanya. Pero, parang ganun. Pero, parang gets namin at the same time, hindi kami yun. Kasi, kaya namin kaya ko ba? Parang, yung hindi, may sinabi siya. Yung soft vulnerable. Hindi, may sinabi siya. Ano sabi? Sabi ni Tristan sa akin, gusto niya actually explore na mag solo living, like mag-dorm. Tapos sabi ni Lance, parang hindi niya daw kaya, parang mamamatay daw siya. So Lance, erase po natin lahat po ng narinig natin sa episode na to. Ay, oh my gosh, okay lang ma-share yun. Okay lang. Kumbaga iba yung podcaster na Lance, dun sa nagpapa-baby na Lance. So OA lang yon. Hindi totoo. Hindi ko kaya. Sorry Oo. Okay, niisip ko na nga, paano tong May na to? Wala na ako masyado sa Katipunan. Hindi na kami lagi magkikita. So, paano kayo magkakatabi gabi-gabi? Sorry, diba? Malupok din. Parang, kaya gets ko. Pero kaya ko, kakayanin ko. Pero minsan, vulnerable pa. Yearning. Diba? Sabi nga yearning ba? Ganun talaga So, huwag ka mag-alala. Magpatabi ka na lang doon sa isang guest natin kanina. Ay, ikaw ata ako nag-yearn doon, Jacob. Hindi, ikaw na. Ay, give ko na. Give ko na sa'yo. Okay na. Give ko na talaga sa'yo. So, yun. I guess, ang final message. Wala akong final message kasi taga-facilitate lang. Kasi, oh my gosh, anong ambag ko sa episode na to? Siyempre, pupunuin niyo yung tugon po ng, anong ambag ni Jacob? Anong role niya dito? Wala naman siyang jowa. So, siyempre, ang role ko dito ay tanungin kung ano yung important questions. Kung ano yung mga nasa isip niyo, kung ano yung mga gusto niyo sabihin. Ako na yung taga-feed ninyo because, of course, I listen. And that's why GKY listens. Kita niyo naman po. Thank you po. Daming sinabi ng hayop. Yun ang aking message. Oo. Sa akin, mag-usap kayo. 2 years na kayo. Basta, na-assure nyo, may reassurance, may communication and trust, and how you value that person in your life. But also, you communicate also bakit ba kailangan mo ng space. Like, bakit? Like, marinaw yung paliwanag. Kaya nyo yung pag-usapan,
sabi mo nga, good type of boyfriend yung jowa mo. I don't see na parang if ever man na may conflict or such. Pero, siyempre, baka ma-cut off guard yung boyfriend mo. Hindi na probably mangyayari man yan. Pero, if mahal ka niya, if may tiwala siya, if like nirerespeto ka niya, at yung individuality mo, maiintindihan niya yan. It's na yan. Kaya, kausapin mo na yan. Kasi, dapat nga ang one hole, hindi yan pinagdidikit ng tape. Dapat yan ini-stapler. Yung na ganun. Diba, Diego? Oo. At yun. At kung nagustuhan nyo tong episode na to at gusto ninyong more pang kwentuhan, you may send in your comments, your pasasalamat sa aming pagpapatupad ng inyong mga hiling sa tinyurl.com/gky tugon mo, or yung description na sa baba. And if you na-enjoy nyo to episode na to, why not i-share ninyo ito sa inyong social media platforms, sa inyong IG stories. You can use the hashtag GKY, and you can tag us at GKYPod on all social media platforms. At ikaw, Lance, kung gusto nila magpaabot ng pasasalamat sa'yo. NNCRVDA on Instagram. At ikaw naman, Jacob. At The Charles Jacob po on all social media platforms. At DM nyo lang po ako ng Gcash ko kung gusto ninyong mas ipatupad po natin ang Lance Arrivada after school. Yes. After school era. Ito na po yung after school. Dahil po, di ba, after school, unemployed, tambay. Ito po. Personalizing. Tama na. Parang siniraan mo na ako. Parang okay na yung after school. Bigla mo akong sasabihang tambay. After school. Kasi di ba, kunwari, yung mga high school students na hindi ka ba ganito nung high school? Yung parang, di ba, ang suot mo is polo tsaka sando. Tapos tatanggalin mo yung, or either, gets kita. Gets kita, pero tama na. Yan button or wala ka ng polo. Pero yon. At kung nagustuhan niyo itong episode na to, thank you po so much dahil marami po tayong episodes every Saturday at 7 p.m. Abangan niyo na lang po. And kung nagustuhan niyo itong episode na to, why not hit niyo yung notification bell, follow niyo kami sa social media, sa Spotify, and abangan niyo yung mga episodes namin. And then give us 5 stars. At huwag natin pong kalimutan na at the end of the day, magpabebe ka na lang sa jowa mo dahil masaya naman magpabebe sa jowa, lalo na kung may jowa ka. Paano wala? Ito pa rin po ganito kasi yan. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.